Yan mga kababayan, mga kainsan ko, tayo biyahe patungo ng rice mill, no? Ang oras pa natin, ganap na alas 4 ng madaling araw. Tayo aalis at patungo ng ating rice mill. Ayan, kabilaan po ang parada ng mga tricycle dito sa lugar namin. At kung inyo mapapakikita at nasa highway na po tayo, EDSA. At patungo na po tayo ng expressway. At patungo tayo ng expressway, tayo sa loob ng expressway kung saan maraming sasakyan pero maganda ang daloy na trapiko. Walang ka-traffic mga kababayan. At siyempre dahil nga na binabaybay natin expressway, nandito na tayo, papunta tayo ng exit ng Balagtas. Ito na ang ating exit ng Balagtas papunta ng rice mill. At napakadali po talaga ng biyahe ngayon, no? Alas 4. At ayan, no? Bigla kagat ang mga ang ating uy, ano to, very high tech na, no? Naka QRD, yan, QRD pa tawag dyan. At siyempre, dyan na tayo sa rice mill. Ito na, ang ating mga bigas, mga palay, kung saan na binaba na ng ating mga kargador. Ayan ang buhay kargador, no? Kung walang ani, wala silang tatrabahuin. Kung walang palay, wala silang hakutin. Kaya na mahirap, mabigat, masalimuot ang kanilang trabaho, no? Talagang pinaghihirapan at pinagpapawisan nila ang kanilang buhay. Ito na, dagsa na ang bigas natin. Ang problema, kahit na yun ay dagsa na, hindi kagad nila basta-basta magigiling. Ito, nag-unload na tayo ng ating bigas na binili. Kung saan nandiyan ating pinamiling bigas, kasama sa uli tayo. At si Ate B, Ate B, hi, say hi, good morning. Natin itong muli ang ating mga kargador, silipin natin. Marami ng palay, binababa. Ayan, kung makikita man ninyo, ang dami ng mga kababayan, no? Mga ating mga kababayan na lang, marami na, ayan, pagmasa na yung hirap ng trabaho ng buhay ka. Etong palay na namumulaklak na maganda raw ang ani. Ang problema talaga, mahal nga lang. Kasi nga, dahil nga magandang ani, mahal. Hindi nila basta-basta may gapagiling. Pangalawa, may stock lang talaga dyan, mag-pending lang. Dahil nga sa brown taga, mahal ng bigas, no? Mahal ang kuha nila ng palay, kaya nagdadalang isip pa sila na kung yan ay gigilingin pa o gigilingin talaga yan. Yung nga lang talagang may kamahalan talaga pa ang ating bigas, no? At yan ang rice mill, yung gilingan. Yung nakita nyo. At ito na yung mga nagiling, mga naisako na yan. No, Jean, dami na. Diba? Kita ninyo. Mga kabayan ko, no? Dami nating bigas. Ang problema, hindi nga lang ma-afford pa ang presyo. Talagang napakamahal. Talagang mahirapan pa magaba ng presyo ng bigas. Patuloy tayo nag-unload ng ating bigas para sa ganun. At pag natapos yan, diretso na ang pag-uwi, no? Diretso na tayo uwi. Dahil nga nung oras na, umaga na kami. Alas 4 ng umaga kami malis. Dumating kami ng rice mill 5:30. So na-unload. Natapos kami ng mga bago mag alas 7. Ganyan kahirap ang buhay. Simpleng hanap buhay, no? Mahal ang puhunan. Kung nais magtinda ng bigas, mag-sakripisyo ka talaga sa pagbigas ng bigas. Mabigat na puhunan, malaki ang puhunan, konti ang kita. Kailangan lang mo lang talaga sakripisyo, no? Kung nais mag-negosyo ng bigas, mahirap na masarap, nakakaaliw, kahit paano nabibigyan ng pang-araw-araw na pangangailangan ng aking mga kapitbahay. Hindi ako pwede magtaas ng basta-basta ng bigas, ng presyo ng bigas, no? Ang taas ko ay papiso-piso lang. Hindi nga pangmasa ang ating tindang bigas. Pang dito lang sa kapitbahay, no? At kung nakakaluwag-luwag tayo, siyempre, magbibigay-bigay din tayo sa ating mga kababayan, sa ating mga kapitbahay, no? Minsan tayo nakaluwag, namigay tayo ng ating konting ayuda. At balikan natin ito, bago tayo malis, silipin muna natin ng mga ilang sako ng bigas. Ayan, ang kape namin ko lang inuman, no, mga kababayan ko. At ayan, tingnan niyo yung nagigiling na bigas. Yun lang talagang pinakamura palang bigas ay nag-aalaga ng 1 to 50. Pinakamura, no? Pinakamalakuha namin ay 1.4 na, 1.420. Wala ka pa talaga yan. Pinabaybay na po natin, nakabalang Balagtas. Isa nyo, basta tayo sa rice mill. Patungo na tayo ng, eto, medyo konting pagdali na pagsigit na tayo ng trapiko sa ating lalabas at patungo ng, ayan, English tayo. Kung saan, papunta na po tayo ng Metro Manila. At nakikita ninyo, especially ako yung binabaybay, tahimik. Smooth pa ulit ang biyahe, no? Wala sa masyadong sasakyan. Ayun na, paglabas mo dito na expressway,
malamang nasa EDSA tayo. Doon na natin rin mararamdaman ng pigati, no? At ayan, kita ninyo na berries pa ito. Ilan sa mga nag-attract din ng bigas yan, nakasalubong natin ng ating mga kasabayan. Kanina sa rice mill, alas magkakasabi lang. Nag-unload kami kanina, yan. Tapos na rin sila, tapos na rin kami. At tayo ay pauwi na ng Metro Manila. Ayan sila, hindi ko alam kung saan sila uwi. Kaya, pagpasensya nyo na, hindi ko talaga alam. Pero tayo ang pag-gawin natin ng all the way going to Metro Manila Expressway. Ito pa yung kahabaan ng Expressway Malinta. Ayan, Malinta na po tayo. Pabalinsuela. Sa Baping kanan, Pabalinsuela. Ayan. Kabilang kanan, Balinsuela pala yan. Nalagpas tayo ng Bulacan, tapos tayo ng Marilao, Balinsuela. Tapos ito, Metro Manila na, no? Medyo may kahabaan dito. Maglalaro rin sa 40-25 minutes ang biyahe to 35 ang biyahe ng Expressway. Kaya sa madaling salita, ang biyahe ng Pagbigasan isang oras may git. Kung walang masyadong unload, makakaya-kaya na isang oras. Mabilisan na yun. At siyempre ating mga motorista na patuloy sa kanilang pagmamaneho. Yun din ang aking kaibigan na kapari na ito na. Dito tayo sa EDSA na tayo. Kung saan ito na ang Balintawak area. Ayan. Yan ang Balintawak area kung saan ako simuwi ng mga murang pagkain dyan. Mura din dyan ang bilihin. No? Matandang palengke ng buong puto. Ng buong Metro Manila. No? At siyempre EDSA going to Manila na. Yung monumento tayo galing Expressway northbound. Pumunta tayo ng southbound. Ayan, pa-southbound tayo, pa tayo na EDSA. At siyempre tayo, maraming salamat po sa inyo walang sawa pag-support.